sandaling ito mga kapuso, makapiling po natin sa pamamagitan ng telepono ang isa pong kawari mula sa tanggapan ni President Mayor Joseph Estrada, si Attorney Donna Gasgoña. Attorney ma'am, magandang hapon po. Welcome sa QRT. Magandang hapon po, Kuya Emil. Ano po ang magiging hakbang ma'am ng pamahalaang lungsod ng Maynila kaugnay sa inilabas po na desisyon ng Korte Suprema hinggil po dito sa pananatili ng oil depot, ma'am, attorney? Ang mangyayari po, mapapabilis po yung mga activities dahil noong pong April, inutusan na po kami ni Mayor na maghanda na ng relocation plan, tanungin na yung mga kumpanya at para masabi kung talagang dapat. Sabi po kasi ni Mayor, pagdating ng January 2016, dapat wala na talaga yung oil depot. Hindi pwedeng doon lang sila mag-uumpisa magtanggal. Dahil po doon, nito pong May, tapos ito pong July, at saka ito pong pinakahuli October, nagkaroon po kami ng mga pagpupulong. Kausap na po namin ng mga barangay, yung mga NGO, lalo na po yung grupo ni Tony Santos, mga taga-PUP. At tinutulungan na po kaming gumawa ng plano paano po aalisin yung oil depot at ano po yung dapat ipalit. Ang timetable nga po namin kasi ay sana hanggang itong December meron ng report at saka mid-2015. Pero dahil po sa Supreme Court decision, pinamamadali po kami ni Mayor. Kaya siguro po sunod-sunod na meeting po ito para magkasundo-sundo yung mga tao. Unti-unti na po aalisin. Humingi na po kami ng listahan. Sino po ba talaga apektado? Sino yung nagtatrabaho sa oil depot? Mukhang konti lang po pala eh. Di ho ganun kadami. Attorney, madam, pwede nyo bang i-share mga ilang personnel o ilang tauhan po ng mga oil companies na ito ang apektado nitong relocation po ng mga oil depot, madam attorney? Hiningi po namin yung information sa kanila. Doon ho sa aming dalawang pagpupulong na nangyari, hindi po ibinigay sa amin yung eksaktong bilang ng mga tao. Pero yun pong mga barangay chairman, barangay officials, may mga pahiwatig ho sila na may mga maapektuhan sa kanilang barangay. Pero hindi rin ho nagbigay ng kung ilan talaga sila. Kaya po nagkaroon kami ng parang impression na mukhang hindi naman pala ganun karami. Kasi kung talagang marami, may babanggitin ng bilang. Pero yun nga po, hanggang ngayon nga po walang exact number na binibigay sa amin. Pero tuloy-tuloy po ang pag-meeting. Madam Attorney, sa inyong informasyon po na nakalap, meron na ho bang lokasyon na kayong natanggap saan ho ililipat itong mga oil depot na ito, madam? Meron pong sulat ng Petron. Meron ho sila outside, parang meron ho sa Batangas saka sa Cavite as far as Petron is concerned. Yung Chevron ho, ang sabi lang po nila, yung huling truck nila ay lumabas sa Pandacan noong Mayo. Kaya by June, pati ho yung sa barge yata, hindi na nagbibigay ng, hindi na ho kumukuha ng oil doon. Hindi ho sinabi sa amin kung saan sila lipat. Ang Petron pa lang ho yung nag-disclose na meron sa Batangas at meron sa Cavite. Attorney madam, sa pasya po ng Korte Suprema, nagdudulot daw po ng panganib sa mga residente ang pananatili ng mga oil depot sa Pandacan. Ano po ang tingin ng tanggapan ng punong lungsod ng Maynila, madam attorney? Unang-una po kay Mayor talaga, ang sabi po ng ating Pangulong Mayor Estrada, mahalaga po talaga buhay. Yung property, yung cost ng property, maski yung kinikita dyan, hindi dapat pag-usapan. Dahil ayon po doon sa mga binigay na dokumento sa amin, nag-umpisa po yung pangamba sa oil depot noong 9/11. Nung pinasabog po yung Twin Towers sa New York, tayo naman po nangamba na rin na pagka Pilipinas ang tinarget ng mga terorista, number 1 target po ang oil depot dahil napakalapit po sa Malacanang. At para ho kay Pangulong Mayor Erap, mahalaga po yung mga tao. Alam niyo po, 6 na barangay nakapaligid dyan. Pinatatansya na po niya sa amin kung ilan pa talaga yung nakatira. Kung titingnan niyo po ang mapa, marami pong mga
mahihirap nakapaligid dyan sa oil depot. Kaya alam niyo naman si Pangulong Mayor, malapit po sa puso niya ang ating mahihirap. Sabi niya, pagka sumabog yan, ang mamamatay, mahihirap. Kaya talaga pong pag-upo pa lang po niyang maging mayor, isa na po yan sa unang utos niya. Kailangan alisin yan dahil yung panganib sa buhay ang dapat pag-usapan. Madam Attorney, isang tanong na lamang po bago namin kayo pakawalan. Pagdating po sa revenues, maapektuhan ho ba yung kita ng lungsod ng Maynila pag inalis po yung mga oil depot dito po sa Pandacan, Madam Attorney? Meron na pong sinasubmit na report yung mga tanggapan ng City Hall, Pero nung nagpulong po kami, ang sabi naman po sa amin din ng mga taga City Hall, kahit naman maalis yung bayad nila na hindi naman ganun kalaki, mas malaking papasok na revenue sa city dahil ide-develop naman yan Napaka-prime. Ang tawag po ng aming land use planner dyan, prime real estate. Napakaganda po ng lugar. Marami pong pwedeng ilagay. Katunayan po, ang pamantasan ng lungsod ng Maynila, yung mga estudyante, gumawa na po ng proposal. Nag-submit na po sila kung ano yung maaring ipalit na negosyo. Kasi po, ang kapalit negosyo, commercial, industrial po yung yung papalit. Hindi naman po siya parang purely residential. Pero syempre, gusto natin magkaroon ng housing. Isa ho yan sa sinasabi ni Pangulong Mayor. Pinahahanap niya po ng mga lupa para magpatayo ng magandang housing. Hindi lang sa mahirap, pati sa mayaman. Napakaganda po talaga ng lugar nitong sa Pandacan. Heritage pa po yan. Diyan po si Baltasar. Yun pong ating Florante at Laura. Yun pong si Rizal, ang ating bayani. Yung pag sinasabi niyo yung ilog dun sa kanyang mga sinulat na libro, yan po yung Pasig River malapit sa Pandacan. Ganun po kaganda ang Pandacan dati. Mga kapuso, mula po mismo sa tanggapan ni Mayor Joseph Estrada, si Attorney Donna Gasgoña. Maraming salamat po sa oras niyo. Good luck, Madam Attorney.